Palagay ko kahit anong gawin natin, hindi talaga tayo matatanggap ng pamilya ko. Sorry dahil sa akin tinakwil ka ng magulang at mga kapatid mo. Ano ka ba? Wala ka namang kasalanan eh. Pareho natin tong ginusto. Kung hindi na ako mapapatawad ng pamilya ko, wala akong magagawa kundi tanggapin na lang. Kesa naman natratuhin ka nila ng hindi maganda. Pangako, gagawin ko lahat para sa inyo na magiging baby natin. Magtatrabaho ko para mabigyan kayo ng maginhawang buhay. Naniniwala naman ako sa iyo eh. Kaya hindi ako nagsisisi na ikaw ang pinili ko. Alam kong hindi ka sanay sa gawaing bahay dahil prinsesa ka sa inyo. Hayaan mo na lang ang mga trabaho dito. Pag uwi ko na lang galing trabaho, tsaka ko na lang gagawin. Hindi naman pwede na hanggang dito prinsesa pa rin ako. Iba na ang buhay ko ngayon. Hayaan mo na akong gumawa dito sa bahay. Matututunan ko rin naman ang mga to. Ayoko lang kasi na mahirapan ka at ang baby natin. Kapag pagod ka na, huwag mo nang ituloy ang gawain dito Hindi naman mahirap linisin tong apartment mo dahil maliit lang. Sa pagluluto lang talaga ako nahihirapan. May malapit namang karinderya dito. Bumili ka na lang ng pagkain mo para hindi ka na magluto. Masarap magluto si Aling Fatima. 2 dekada na ang karinderya niya. Ganun na nga siguro ang gagawin ko. Kesa masayang lang ang pagkain na lulutuin ko tapos hindi naman makakain. Basta gawin mo kung anong makakagaan sa'yo dito. Kasalukuyan pa ako nung nag-aaral nang makilala ko si Ellie na nagtatrabaho naman bilang systems analyst. Galing siya sa mahirap ng pamilya sa probinsya at bunso sa magkakapatid. Bukod tanging siya lang ang nakatapos sa kanila. Dahil pinaaral siya ng isang pare na tumutulong sa mga kapuspalad. Hindi naman mayaman ang pamilya ko. Pero dahil sa pagsisikap ng mga magulang ko kaya naibigay nila ang pangangailangan naming magkakapatid. Maliban sa nag-aaral pa nga ako, hindi rin nila tanggap si Ellie. Kaya pinalayas nila ako sa bahay nang malaman na nagdadalang tao ako. Bakit ang aga mo umuwi ngayon? Wala na akong trabaho, Yvonne. Ha? Bakit? Anong nangyari? Tinanggal nila ako sa trabaho. Hindi pa malinaw ang dahilan. Aba, bawal yun Pwede mo silang ireklamo sa ginawa nila. Sa tingin ko may kinalaman ng pamilya mo sa pagkakatanggal sa akin. Bakit mo naman nasabi yan? Ang kapatid mo ang pumalit sa akin Narinig ko rin na tinawag niyang ninong ang boss ko. Kakausapin ko sila. Hindi ako papayag na mawalan ka ng trabaho. Alam nilang kailangan mo yun lalo't buntis ako. Hayaan mo na. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Ayoko rin naman kasi makasama sa iisang kumpanya ang kapatid mo kung sakali. Sigurado ka ba? Hindi madali na magsimula ulit ng ibang trabaho. Oo naman. Hindi naman siguro ako mahihirapang maghanap uli ng trabaho. Mas gusto ko na ring umiwas sa gulo. Hindi ko alam kung ano bang intensyon ni Kuya kung bakit niya yun ginawa. Hanggang ngayon siguro hindi pa rin niya matanggap ang nangyari. Itinakwil na nila ako. Dapat wala na silang pakialam sa akin. Bukas na bukas din, maghahanap na ako ng trabaho. Ayoko mag-aksaya ng panahon. Sana nga makahanap ka kaagad. Alam ko na kailangan mo rin magpadala sa inyo at nag-iipon pa tayo para sa panganganak ko. Huwag kang masyadong mag-alala. Baka makasama pa yan sa pagbubuntis mo. Makakaraos din tayo. Hindi ko maiwasan ang mag-alala. Bigla ko tuloy na alala ang sinabi ni Kuya Alexis. Hindi daw niya tayo patatahimikin. Hindi kaya ito na ang simula ng gagawin niyang panggugulo? Wala siyang karapatang gawin yun. Kapatid mo lang siya. Mga magulang mo nga hinayaan ka na. Nung nasa abroad kasi ang mga magulang namin, si Kuya ang tumayong ama't ina sa aming magkakapatid. Kaya madalas siyang nasusunod kahit nandito na sina Papa at Mama. Sa tingin ko naman, hindi na tayo magugulo ng kuya mo. Nakuha niya na ang gusto niya. Sana nga, pero hindi ko pa rin maiwasan na kabahan. Huwag kang masyadong mag-alala. Nakalimutan mo na ba ang sabi sa'yo ng OB mo? Kailangan mo mag-ingat dahil masela ng pagbubuntis mo. Iwasan mo ang ma-stress. Yang pag-aalala mo, hindi yan makakabuti sa'yo. Pasensya ka na ha. Pipilitin ko na lang na i-relax ang sarili ko at hindi mag-isip. Malalampasan din natin to. Ang mahalaga, magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Wala nang inaksayang oras si Ellie sa paghahanap ng trabaho. Pero lumipas ang 1 linggo hanggang umabot ng 1 buwan wala pa rin siyang nahahanap. Hindi rin kami tinitigilan sa panggugulo ni Kuya Alexis.
Minsan nagpapunta siya ng mga kaibigan niya para guluhin kami sa bahay. Dahilan para sumakit ang tiyan ko at madala ko sa ospital. Bakit ngayon ka lang? Ano nangyari sa'yo? Bakit puro ka pasa? May mga humarang kasi sa aking mga kalalakihan habang papunta ako dito. Hindi ko naman mga kilala. Siguradong si kuya na naman ang nasa likod sa nangyari sa'yo. Mabuti hindi ka nila pinatay. May mga dumating agad na mga tanod na nagpapatrolya sa lugar. Kaya nasaklolohan agad nila ako. Ipablatter natin ang nangyari sa'yo. Sa tingin ko lalo lang titindi ang galit ng kapatid mo. Iwasan na lang natin siya. Paano natin gagawin yun alam niya kung saan tayo nakatira? At isa pa, hindi naman tayo agad makakalipat dahil kapos tayo. May naisip akong solusyon kung papayag ka. Anong solusyon naman? Ang umuwi tayo sa probinsya namin. Doon, hindi na tayo masusundan ng galit ng kapatid mo. Di ba hindi pa alam sa inyo na meron ka ng kinakasama? Kumpara naman sa kapatid mo, mas mabait ang pamilya ko. Pwedeng mabigla lang sila pero matatanggap ka rin nila kalaunan. Kung yan ang sa tingin mong makakabuti, di sige, umuwi na lang tayo sa inyo. Isang linggo pa bago kami bumiyahe ni Ellie dahil sa kalagayan ko. May agam-agam man sa puso ko kung ano magiging buhay namin sa probinsya nila. Ang tanging pinangahawakan ko lang ay tiwala sa nobyo ko. Isang araw din na naging biyahe namin sa barko at kailangan pa namin sumakay ulit ng bus. Bago kami nagpatuloy, kumain muna kami. Malayo pa ba ang sa inyo? 6 na oras pa ang biyahe, tapos sasakay pa tayo ng bangkang de motor. Ang layo pala ng sa inyo. Nasisiguro ko nang hindi na tayo masusundan ni kuya dito. Hindi na talaga, kaya kumain ka na ng marami para hindi ka gutumin sa biyahe natin. Wala pa rin kasi akong ganang kumain Pakiramdam ko rin maduduwal ako. Oy, sige, huwag mong pilitin. Magbabaon na lang tayo ng pagkain at plastic na rin kung sakaling masuka ka mamaya. Maraming bumabagabag sa akin. Kung ano magiging reaksyon ng pamilya mo at kung ano magiging buhay natin sa pag-uwi natin sa inyo. Marami akong pwedeng pasukan. Hindi nga lang kasing laki ng sahod ko sa Maynila pero kaya nang bumuhay ng pamilya. Paano ang pagtulong mo sa pamilya mo? Magbibigay pa rin ako kung may sobra. Alisin mo na nga yung mga nagpapagulo sa isip mo. Alam mo naman na masama sa'yo yan Mapapanatag lang ang kalooban ko kapag nakaharap ko na ang pamilya mo. Ang mabuti pa, bilisan na natin kumain. Kailangan na natin makasakay agad sa bus para hindi tayo gabihin. Hindi naman ako nakaramdam ng hilo sa bus kahit nakakahilo ang daan. Pagsakay nga lang sa bangkang de motor, doon na nag-umpisa ang parang hinahalukay ang tiyan ko. Mabuti nilang maagap si Ellie. Isinahod niya agad ang plastic habang hinahagod ang likod ko. Pagbaba para akong lantang gulay. Isang kaanak naman niya ang nakakilala sa kanya kaya tinulungan na kami sa mga bagahin namin. Pagdating sa bahay nila, nagtataka ang tingin sa amin ng mga magulang niya. Nagmano naman sa kanila ang nobyo ko na ginaya ko naman. Bakit biglaan yata ang pag-uwi mo? Nobya mo ba siya, Ellie? Pasensya na po kayo, Nay. Tay, kung hindi na ako nakapagsabi na uuwi. Siya po si Yvonne. Nagsasama na po kami sa Maynila. Ha? Ilang taon na ba siya? Tingin ko menor de edad pa siya. Mukha lang pong bata si Yvonne dahil maliit na babae. Pero mahigit 20 anyos na po siya. Ang bata pa rin niya. Sa dami niyong bitbit tingin ko. Magtatagal kayo rito. Nay, wala na po akong trabaho. Kaya po umuwi na lang kami rito. Ganun ba? Pancho, magsalita ka naman dyan. Dito na raw titira ang anak mo at ang kinakasama niya. Nawalan daw siya ng trabaho. Narinig ko naman ang sinabi ng anak mo. Kung ganun maligayang pagbabalik. Mabuti pa, Rosalia, ipaganda mo sila ng pagkain. Baka pagod sila sa mahabang biyahe. Salamat po, Tay. Tsaka na tayo magkwentuhan, anak, ha? Aalis kasi ko ngayon Sasamahan ko ang ninong Leo mo at si paring Quintin. May kailangan lang kaming gawin. Sige po, Tay. Mag-iingat ka, Pancho, ha?
Huwag mong kalilimutan na ilak ang pinto at mga bintana, ha? Baka umagahin na rin ako ng uwi. Hinatid pa ng nanay ni Ellie ang asawa sa may pintuan bago kami binalikan. Muli akong sinuyod ng tingin na matandang babae. At saka huminto ang tingin sa may tiyan ko. Hindi naman siya nagkomento. Hindi pa siguro nahalata na buntis ako dahil maliit pa ang tiyan ko. O magpahinga muna kayo dyan at maghahanda lang ako ng pagkain ninyo. Iha, huwag ka mahihiya dito ha. Ituring mo na rin tong bahay mo. Maraming salamat po, Aling Rosalia. Nanay na lang ang itawag mo sa akin, iha. At tatay naman kay Pancho. Sige, maiwan ko muna kayo ha. Oh, sabi ko naman sa'yo mababait ang mga magulang ko. Oo nga, nawala na ang kaba ko. Kanina parang gusto ko nang lumubog sa kinatatayuan ko Ang tagal kasi nila bago magsalita. Normal lang ang ganong reaksyon nila dahil nabigla nga sila sa pagdating natin. Sa bagay nga, kaya lang hindi pa nila alam na buntis ako. Sa ibang araw na lang siguro natin sabihin sa kanila. Sige, ikaw ang bahala. Ikaw naman ang makikipag-usap sa kanila Ilang sandali pa tinawag na kami ni Nanay Rosalia para kumain. Pasado 6:00 pa lang nun. Nagulat pa ako nang sabihin ng matandang babae na tapos na sila mag-asawang kumain. Ganun daw kasi sa kanila. Maaga ang hapunan. Nung gabi, naasahan ko ng maaga rin magpapahinga ang nanay ni Ellie. Dahil sa pagod, maaga rin kami natulog. Kinabukasan tanghali natulog pa rin ako. Hinayaan lang naman ako ni Ellie na makapagpahinga. Kinausap din siya ng kanyang ama tungkol sa amin. Alam ko na meron ka pang hindi sinasabi sa amin ng nanay mo. Kung tungkol po kay Ibon Hindi lang tungkol sa kanya. Maging sa pagkakatanggal mo sa trabaho. Ang totoo po niyan, Tay. Natanggal ako sa trabaho dahil sa kapatid ni Ibon. Ginugulo rin po nila kami, kaya nagpasya akong umuwi rito. Bakit kanila ginugulo? Nagrabyado mo ba sila? Ayaw po nila sa akin para kay Ibon Bakit naman kasi sa dami ng mga babae, sa kanya ka pa nagkagusto? Itay, mahal ko po si Ibon. Kaya nga po pinaglaban ko siya. O anong plano mo ngayon? Sa ngayon po plano ko po mag-apply ng trabaho sa bayan. Kailangan ko po kasi makapag-ipon. Matanda ka na rin naman at alam mo na kung paano magdesisyon. Lahat ng mga kapatid mo kinasal na. Sana naman kasama sa plano mo ang pakasalan ng nobya mo. Oo naman po. Kung hindi nga lang po ako nawalan ng trabaho nakaipon na po kami. Kahit kasi ayaw sa iyo ng pamilya ng nobya mo, hindi ko kayo pinalaki ng mga kapatid mo para mang-agrabyado. Kaya nga po sinama ko si Ibon dito sa atin May isa pa akong inaalala. Baka hindi siya sanay sa buhay dito sa probinsya. May idea naman po si Ibon kung anong buhay natin dito. Mabuti naman kung ganun. Ayoko lang kasi na lumaki lalo ang problema mo kung hindi kayo magkakasundo pala. Kung hindi niya kayang mamuhay ng simple, mabuti pa ngayon palang isauli mo na. May isa pa pala akong hindi nasasabi sa inyo. Hindi ko na po siya pwedeng ibalik dahil nagdadalang tao na po si Ibon Iyon ang dahilan kung bakit siya tinakwil ng mga magulang niya. Ano ka mo? Buntis ang nobya mo? Opo, Tay. Ay dapat pala lalo kang magsipag. Kailangan mong pag-igihan ng paghahanap ng trabaho para sa mag-ina mo. Oo naman po. Nakahinga naman ng maluwag si Ellie sa naging reaksyon ng ama sa pag-uusap nila. Sa mga magulang niya, ang itay niya ang istrikto sa kanila. Ang itay naman niya ang kumausap sa kabiyak tungkol sa kalagayan ko. Kaya pala unang kita ko palang sa kanya, kakaiba na ang naramdaman ko. Ipagpasalamat na lang nga natin na nung nag-aaral siya sa Maynila hindi siya nakabuntis. Kundi nakakahiya kay Father Medina. Responsable naman ang anak mo nung nag-aaral siya. Nangako siya sa atin na magtatapos. Sayang nga lang hindi pa niya natutupad ang pangako niya.
Minsan kasi ibang plano ng nasa taas kaysa sa plano natin. Katulad niyan, nabuntis niya ang nobya niya. Kaya wag na tayong umasa na matutupad niya ang pangako niya sa atin na maginhawang buhay. Malay naman natin maganda ang trabaho makuha niya sa bayan. Ngayong meron ng prioridad ang anak mo, sana naman huwag ka nang hihingi sa kanya ng pera. Sapat naman sa ating dalawa ang kinikita ko. Alam ko naman yon, pero kung kusang magbibigay ang anak mo, hindi ko tatanggihan, no? Sa tulong ng ninong ni Ellie, nakahanap naman siya ng trabaho sa bayan. Maaga nga lang siyang umaalis at gabi na nakakauwi sa bahay. Habang lumalaki rin ang tiyan ko, lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Gusto ko lang laging nakahiga at matulog. Mabuti na lang maunawain si Nanay Rosalia. Pasensya na po kayo kung lagi na lang akong tanghali nagigising. Hindi ko po tuloy kayo matulungan sa gawaing bahay. Naiintindihan naman kita, Iha. Ganyan din kasi ko sa panganay ko noon eh. Kung gusto mo lang matulog, hindi kita pipigilan. Nabanggitin kasi ni Ellie na maselan daw ang pagbubuntis mo eh. Ganun na nga po, nung nasa Maynila nga po kami, ilang beses din po akong na-ospital. Delikado nga talaga ang pagbubuntis mo. Ang layo pa naman ng ospital dito sa amin. Pero huwag ka mag-alala, may kumadrona naman kami rito. Iyon po ba yung nagpapaanak sa bahay lang? Oo, mahusay yung si Clement. Siya ang sumunod sa yapak ng kanyang ina. Pasensya na po kayo, Nay, ha? Kahit po kasi mahusay pa siya, ayoko po na dito sa bahay mga anak, mas gusto ko po sa ospital. Wala namang masama sa gusto mo, kaya lang paano kung emergency? At hindi ka agad madala sa ospital? Mabuti na rin yung masabihan natin si Clement. Sige po, kayo po ang bahala. Sa umaga nga pala, pagkagising mo, magpaaraw ka sa labas nitong bahay kahit kalahating oras lang. Maganda kasi sa buntis yung naaarawan eh. Sige po, Nay, pero bukas na lang po siguro, medyo nahihilo po kasi ako. Maliban sa nahihilo ka, ano pang nararamdaman mo, ha? Masakit ba ang tiyan mo? Nahihilo lang po talaga ako. Minsan po naninigas ang tiyan ko pero hindi naman po palagi. Kapag may nararamdaman ka sa katawan mo, magsabi ka agad sa akin, ha? Ibiniling ka sa akin ni Ellie habang nasa trabaho siya. Maraming salamat po, Nay, sa inyo ko lang po naranasan kung paano alagaan. Naikwento nga sa akin ni Ellie na parehong nasa abroad ang mga magulang mo habang lumalaki kayong magkakapatid. Kaya hindi nyo naranasan ng kalinga ng isang ina. Ganun na nga po, Nay. Inaasahan ko na silang makakaramay ko sa sitwasyon ko pero pinalayas at itinakwil pa nila ako. Hindi ako makapaniwalang may mga magulang palang kayang tikisin ng anak. Di bale, habang nandito ka at hindi pa kayo nakakabukod ni Ellie ako muna ang magiging nanay mo. Maraming salamat po. Nang sumunod na araw, sinunod ko ang bili ni Nanay Rosalia. Nang magising ako, minom lang ako ng gatas. At saka lumabas na ng bahay. Naupo ako sa parte na nasisikatan ako ng araw. Pumikit pa ako para namnamin ang init na tumatama sa mukha ko. Tama nga ang Nanay Rosalia. Masarap ang init sa umaga. Dapat pala dalasan ko ng pagpapaaraw. Ilang sandali pa naramdaman kong parang merong nagmamasid sa akin. Mabilis ako nagmulat ng mga mata at saka nagpalingalinga. Wala naman akong taong nakikita na nakatingin sa akin. Pero dama ko pa rin ang pakiramdam na may nagmamasid sa akin. Ganito pala ang pakiramdam ko noon sa Maynila. Nung ginugulo kami ni Kuya Alexis. Mukhang dala ko pa rin yung trauma na ginawa niya sa amin ni Ellie. Dahil masarap sa pakiramdam ang init, hindi agad ako pumasok sa loob ng bahay. Ilang minuto pa ako nasa labas. Hanggang dumating na nga si Nanay Rosalia na galing palang palengke. Tutulungan ko na sana siya magbuhat ng mga dala niya pero tumanggi siya. Mabuti naman naisipan mo magpaaraw ngayon. Sinusunod ko lang po ang payo ninyo sa akin. Mainam naman talaga ang sikat ng araw sa atin Siya nga pala, binilhan kita ng pansit at puto sa palengke.
Yan na lang ang almusalin mo, ha? Tuyo at itlog lang kasi ang kinain namin ng tatay mo kanina eh. Salamat po, Nay. Sandali. Ilalagay ko na sa plato para makakain ka na. Mamaya pa lang tanghali eh. Magsisigang ako ng buto-buto ng baboy. Sobrang saya ko ng mga sandaling yun dahil alaga ako ni Nanay Rosalia. Kahit wala si Ellie, hindi nagbabago ang trato sa akin ng mga magulang niya. Nang mailagay sa plato ang pansit at puto, inumpisan ko ng kumain. Pero nakakadalawang subo pa lang ako, nagtatakbo na ako sa may lababo at saka sumuka. Halos maubos ang lakas ko. Lumapit naman sa akin si Nanay Rosalia at hinagod ang likod ko. O ano, ayos ka lang ba, iha? Maasim na po yung pansit kaya nasuka ako. Bagong luto lang yun ang suki ko eh. Baka iba lang ang panlasa mo. Baka nga po, Nay. May gusto ka bang kainin, ha? Wala po, Nay. Uminom naman po ako ng gatas kanina. Magpapahinga na lang po muna ako sa kwarto. O sige, magluluto na lang ako ng maaga para makakain ka na ng tanghalian. Tatawagin na lang kita, ha? Kahit nung tanghali, hindi ko rin nakain ang ulam na niluto ni Nanay Rosalia. Bahagya lang akong kumain ng kanin at saka nahiga na ulit. Labis na ang pag-aalala ng nanay ni Ellie. Kaya kinausap na siya nang makauwi siya nung gabi. Baka kasi mapano sila ng magiging anak niya kung hindi kakain si Yvonne eh. Kakausapin ko po siya mamaya, Nay. Tatanong ko na rin kung ano gusto niyang kainin. Para kapag sumahod ako bibili ko siya. Sinabi ko lang to sa'yo para alam mo. Baka isipin mo pinababayaan namin siya rito. Hindi ko po yun iisipin. Nakita ko naman po dati kung paano niyo alagaan ang mga hipag ko noon. Kaya alam ko po na ganun din ang gagawin niyong pag-aalaga kay Yvonne. Kahit hindi pa kami kasal. Kahit wala pang basbas ng simbahan ng inyong pagsasama sa mata naming lahat mag-asawa na kayo. Salamat po, Nay. Ang bait niyo talaga. Maiba ako. Kumusta ang trabaho mo? Ayos lang po, Nay. Ang importante, may trabaho ko ngayon. Hindi nga lang kasi laki ng sinasahod ko dati. Hindi ka naman siguro nagsisisi ngayon sa naging desisyon mo. Hindi naman po. Kaya lang hindi maiwasan na makonsensya dahil hindi ko pa natutupad ang pangako ko sa inyo ni tatay. Hindi ko pa kayo nabibigyan ng maginhawang buhay at baka hindi na po. Iba na po kasi ang prioridad ko ngayon. Tapos dito lang ako may trabaho. Sapat lang talaga sa pangangailangan namin ni Yvonne. Huwag mo kaming intindihin ng tatay mo. Kumikita naman siya kahit papaano Ang mahalaga ang mag-ina mo. Naisip ko nga na kapag ayos na ang lahat, bumalik na lang na Maynila at doon na maghanap ng trabaho. Ikaw ang bahala, anak. Kung ano sa tingin mo ang makakabuti, susuportahan ka namin ng itay mo. Napakaswerte ko po talaga sa pagkakaroon ng mga magulang na maunawain at mabait, katulad nyo ni tatay. Sana po balang araw makabawi ako sa inyo. Siya nga pala. Nabalitaan ko na dumating na si Father Medina. Kapag wala kang pasok sa trabaho, dalawin mo naman siya. Isama mo na rin si Yvonne. Sige po, Nay. Gusto ko rin magpasalamat sa kabutihan niya sa akin. Ay nako, napakwento na ako sa'yo. Mabuti pa kumain ka na para makapagpahinga ka na rin. Maaga ka pa papasok bukas Nagising ako nang maramdaman kong may pumasok sa kwarto. Iinat-inat pa ako na bumangon nang makita si Ellie na nagbibihis ng pambahay. Bakas ang pagod sa mukha niya. Pilit pa siyang ngumiti nang makita akong nagising. Kanina ka pa ba dumating? Oo, kumain na rin ako. Bakit sabi ng inay, hindi ka kumakain? Hindi ko kasi gusto ang lasa ng pagkain Naduduwal din ako kapag nasa bibig ko na. Sabi mo kung ano gusto mong kainin. Sa Sabado, sa sahod ako, bibili kita ng mga gusto mo. Pwede ko bang ilista para hindi mo makalimutan? Oo naman. Mas okay nga yun para alam ko na ang bibiling ko. Nahihiya na nga ako sa nanay mo Kaya lang anong magagawa ko ayaw talagang tanggapin ng sikmura ko ang pagkain na niluluto niya. Amoy pa lang kasi ayoko na.
Naiintindihan naman yun ni inay. Nag-aalala pa nga siya sa'yo eh. Ayoko naman kasing mag-request ng mga gusto kong kainin at nahihiya ako. Alam ko naman na walang-wala rin sila ng tatay mo eh. Bala ko nga maghanap ng trabaho na mas malaki ang sweldo eh. Sapat lang kasi ang sahod ko sa gastusin natin. Baka hindi tayo makaipon. Matagal pa naman ako manganganak pero dapat mag-ipon na nga rin tayo. Gusto ko kasi nasa ospital manganak at hindi dito sa bahay. Yun din naman ang gusto ko. Siguro naglilihi ka pa kaya maselang ka pa. Kapag bumuti-buti na ang pakiramdam mo, bala kitang bigyan ng puhunan para magtinda ka dito sa tapat ng bahay. Makakatulong yun para matulungan mo ako sa pag-iipon. Ano naman ang ititinda ko, Aber? Dati kasi nagtitinda ang ate ko ng mga merienda at sa malamig. Malaki kaya ang naging tulong sa kanilang mag-asawa nun. Wala naman akong alam sa mga ganyan eh. Huwag kang maglala, tutulungan ka ng inay. Siya din ang katulong ni ate nun eh. Bahala na. Sa ngayon kasi mas gusto ko lang mahiga at matulog. Baka naman mamanas ka na niyan sa kakatulog mo. Hindi naman siguro. Siya nga pala, wala na akong iniinom na folic acid at vitamins. Oo nga pala, buti pinaalala mo sa akin. Sa Sabado ko na rin bibilin. Matutulog ka na ba? Oo pagod na kasi ako sa maghapon. Sige, mauna ka na, magbabanyo lang ako sandali. Gustuhin ko mang asikasuhin bilang asawa si Ellie, mas matimbang pa rin sa akin ng kagustuhang matulog lang. Sa umaga hindi ko na namamalayan ng pag-alis niya. Mas madalas na tulog na ako sa gabi kapag dumating siya. Dumating ang araw ng Sabado. Maagang dumating si Ellie. Sa kwarto, inabot niya sa akin ng sahod niya. Ito na lang ba ang natira sa sahod mo? Oo ang dami ko kasing pinamili. Kinumpleto ko na yung mga kailangan mo. Kung ganito lang lagi ang ibibigay mo, malabo na makaipon tayo. Kaya nga tutulungan mo ako sa paghahanap buhay, di ba? Nung nasa Maynila tayo, ni ayaw mo kong pakilusin sa bahay. Lahat ng gusto ko binibigay mo, hindi tayo nagkukulang. Tapos ngayon gusto mo tulungan kita sa paghahanap buhay. Iba naman kasi nung nandun tayo. Mas malaki ang sahod ko sa trabaho. Ngayon maliit lang. At hindi na nga ako nakapagbibigay sa mga magulang ko. Sana naman maintindihan mo ang sitwasyon natin. Pansamantala lang naman to eh. Maghahanap din ako ng bagong trabaho. Akala ko naman mas magiging maayos ang kalagayan natin dito. Sobrang layo na nga sa kabihasnan, wala man lang mapasyalan, kakarampot pa ang sahod mo. Huwag mong sabihin nagsisisi ka nang umuwi tayo rito. Hindi naman sa ganon, hindi lang ito ang inaasahan ko. Bago tayo umuwi, sinabi ko na kung anong daratnan mo. Pasensya ka na ah. Dala lang siguro to ng pagbubuntis ko. Masyado akong madrama ngayon. Naiintindihan naman kita eh. Pasensya ka na rin kung nahihirapan ka sa sitwasyon natin. Itatabi ko na lang to para puhunan sa balak nating pagtitinda. Itabi mo na lang yan para sa panganganak mo. Ako na ang bahala sa puhunan na gagamitin mo. O sige, mabuti pa magmerienda ka na muna. May biniling bananak yung inay mo kanina. Ikaw, ayaw mo bang kumain? Ayoko nun, itsura pa lang kasi mukhang hindi na masarap. O sige, may iwan na muna kita ha. Nang makalabas si Ellie, nahiga na lang ulit ako. Ang bigat na naman kasi ng pakiramdam ko. Naabutan pa niya ang nanay niyang nag-aayos ng mga pinamili niya. Nasaan si Yvonne? Handa na ang merienda niyo. Ayaw po ni Ibo ng banana Q eh. Hayaan na lang po natin siya. Ganun ba? Tinatanong ko naman siya kanina kung anong gusto niyang kaining merienda sa naglalako eh. Kahit na ano ang sagot niya. Baka po nahihiya lang sa inyo. Hindi dapat siya mahiya. Pamilya na tayo dito eh. May binili naman po akong pagkain para sa kanya. Yun na lang po siguro ang kakainin niya. Oo nga pala. Nilaban ko na ang mga damit ninyo. Ikaw na lang ang magpasok sa kwarto niyo, ha? Ay, salamat po, Nay. Dapat hindi na kayong gumagawa nun. Pwede naman po ako na lang ang maglaba eh. Day off ko naman bukas. Hindi naman pwede pang kumilo si Yvonne eh. Ikaw naman pagod na sa trabaho. Magpahinga ka na lang. Sa susunod na lang po ako magbibigay sa inyo ha. Naku, hindi mo naman kailangan mag-abot sa akin eh. Tulong ko na sa inyo ang ginagawa ko. Hindi po ako papayag na hindi po ako makapagbigay sa inyo.
Kayo nag-aasikaso sa amin eh. Sige na nga, ikaw ang bahala. Nagkita nga po pala kami ni Sandro kanina habang namimili ako. Maganda po pala ang kumpanyang pinapasukan niya. Sabi ko nga baka may bakante, pasok niya ako. Hindi naman madamot ang pinsan mong yun eh. Siguradong tutulungan ka noon. Pareho nga pala kayong paaral ni Father Medina. Nauna lang siya sa'yo. Oo nga po, pareho kaming pinalad. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Sige po, Nay. Dapat nga si Ibo na nag-aasikaso sa akin eh. Babawi naman siya sa'yo kapag tapos na ang paglilihi niya. Sige na, kumain ka na muna. Lalabas lang ako sandali ha. May kailangan lang kasi ako sa kapitbahay nating si Fanny eh. Sige po, Nay. Maglilimang buwan na ang tiyan ko pero pakiramdam ko hindi pa rin natatapos ang paglilihi ko. Lagi pa rin masama ang pakiramdam ko. At mas gusto ko pa rin ang laging nakahiga. Dumating ulit ang sahod ni Ellie. Saktong palabas ako ng kwarto nang makita kong inabutan niya ng pera ang nanay niya. Mabilis akong bumalik sa loob bago pa nila ako mapansin. Oh, gising ka na pala. Tara muna sa labas. Nasaan na nga pala yung pinabili ko sa'yo? Nandun sa kusina, inaayos ni Inay. Kunin mo at dito na lang sa kwarto mo ilagay. Ha? Mga pagkain yun, baka naman langgamin tayo. At saka, hindi magandang nagtatago ng pagkain sa kwarto. Baka kung ano pang isipin na Inay. O bakit? Ikaw naman ang bumili nun ah. Ako nga, kaya ayokong lalabas na parang pinagdadamutan natin sila. Bibigyan naman natin sila. Mas gusto ko lang kasi na nandito sa loob ng kwarto natin. Sa susunod na lang, wag muna ngayon. Okay, sige. Parang wala ka yata sa mood ngayon ah. Hindi lang siguro maganda ang gising ko. Lagi pa rin ba mabigat ang katawan mo? Oo, lalo na ngayon. Wala pa rin tayong nabibiling mga gamit para sa baby natin. Marami namang naitabing baru-baruan ng mga kapatid ko. Nagsabi naman silang ipapahiram na lang sa'yo para hindi na tayo bumili. Ayoko nga. Unang baby natin to, dapat lang na bago lahat ng mga gamit na bibilhin natin. Siyempre, yung mga wala, yun ang bibilin natin. Hindi praktikal ang gusto mo na lahat kailangan bago. Kung meron namang magbibigay sa atin. Pag-iipunan naman natin ang pangbili, di ba? Hindi nga praktikal, lalo na sa sitwasyon natin. Bahala ka na nga. Ikaw naman na nagtatrabaho sa ating dalawa eh. Masyado namang mainit ulo mo. Sa bagay, ganyan nga yata kapag buntis. Gusto ko sana siyang sitahin sa pagbibigay ng pera sa nanay niya. Pero nagpigil na lang ako. Nagmukmok na lang ako sa kwarto hanggang sa tawagin ako para sa hapunan. Wala naman akong imik na naupo. Lihim ako napasimangot nang makita ang ulam sa mesa. Munggo kasi at pritong galunggong. Wala bang ibang ulam? Hindi mo ba gusto munggo? Hindi eh, kahit yung isda. Naku, pasensya na iha. Hindi ko alam eh. May dalata dyan. Ipagbubukas na lang kita ha. Ayoko din po ng delata, Nay. Paano ba to? Sarado pa naman ang karinderya dito. Hanggang 4:00 lang kasi sila eh. Ano bang gusto mong iulam ha? Gusto ko po sanang pritong manok. Teka lang. Pupunta ako sa may tindahan. Baka may tinda silang manok doon. Huwag na po kayong mag-abala, Nay. Bukas na lang po mag-uulam ng manok si Yvonne. Anong uulamin ko? Kung ano nakahaing ulam. Ayoko nga ng ulam na yan. Kung ayaw mo ng ulam, huwag kang kumain. Hindi talaga. Yvonne, huwag ka munang pumasok sa kwarto nyo. Hindi ka pa kumakain. Hayaan nyo na lang po siya, Nay. Alam mo namang buntis ang nobya mo eh. Baka mapano sila na magiging anak mo. Hindi naman po kasi tamang utusan pa niya kayo eh. Ako naman na nagkusa na bilhan siya ng ulam na gusto niya. Ako na lang po bahalang bumili ng ulam na gusto niya mamaya. Kumain na lang po tayo. Binilisan na ni Ellie ang pagkain niya para makabili na siya ng manok na gusto kong ulamin. Siya na rin na nagprito at nang makaluto tinawag na ako. Pero nagbago na ang isip ko. Ayoko na ang ulam na yun dahil mamantika masyado.
Ayaw mo na ng ulam? Yung munggo na lang siguro ang uulamin ko. Matagal na naman kasi nung huli akong kumain nun. Niloloko mo ba ako, ha? Ha? Bakit naman kita lolokohin? Pagod na nga ako maghapon sa trabaho tapos mag-iinarte ka pa. Hindi naman ako nag-iinarte. Ayoko talaga nung ulam kanina, nagbago lang ang isip ko. Ewan ko ba, ganito yata talaga kapag buntis pabago-bago ng gusto. Dinadahilan mo lang yata yung pagbubuntis mo eh. Anong pinagsasabi mo dyan ha? Magpalit na lang kaya tayo ng kalagayan para mas maintindihan mo ko. Oo na, lumabas ka na doon para kumain. Baka gusto mo pa, subukan kita. Nawalan na ako ng ganang kumain. Eh di wag, hindi naman ako matutulog ng gutom eh. Imbis na intindihin mo ang kalagayan ko, ganyan pa ang ipinapakita mong ugali. Sumusobra ka na kasi. Lahat na nga ginagawa ko para sa'yo. Kung makaarte ka, akala mo tagasunod mo ang mga tao dito. Huwag mo sanang kakalimutan na ikaw ang nag-uwi sa akin dito. Nasinangayunan mo naman, di ba? Ni isa nga sa mga ipinangako mo walang natutupad Gusto mo pa na magtinda ako sa harap ng bahay nyo para lang dagdag kita? Ni minsan hindi ko pinangarap na maging tindera. Eh di wag, kung ayaw mo akong tulungan. Nagsusumikap naman ako para maibigay sa'yo ang lahat ng mga pangangailangan mo. Nagkukulang pa ba ako sa'yo, ha? Oo! Mas okay pa rin ang buhay natin sa Maynila. Alam mong nawalan ako ng trabaho dahil sa kuya mo. Hindi rin niya tayo pinatatahimik tapos sasabihin mo, mas okay ang buhay natin doon? Kung ayaw mo dito sa amin, ay sige, bumalik ka doon. Saan ka pupunta? Huwag mo nga akong tatalikuran habang kinakausap kita, Ellie! Tuloy-tuloy lang na lumabas ng kwarto namin si Ellie at hindi na pinansin ang pagtawag ko. Mabuti na lang wala ang mga magulang niya ng mga oras na yun sa bahay. Hindi narinig ang pag-aaway namin. Kasalukuyang nasa bahay sila ng isang anak na malapit lang naman. Hindi na rin ako kumain ng hapunan. Kinabukasan maaga akong gumising at naabutan ko na si Nanay Rosalia sa kusina. Hindi ka na yata kumain ng hapunan. Siguro nakatulog ka na. Teka, ipagtitimpla kita ng gatas mo. Nasaan po si Ellie? Kasama ng tatay niya. Maaga silang nangahoy para makauwi agad. Malimit na kasing umulan sa hapon kaya kailangan na mag-ipon ng mga panggatong. Ganun po ba, Anay? Lalabas po muna ako, magpapaaraw lang ako. Bago ka lumabas ng bahay inumin mo muna tong gatas na tinimpla ko sa'yo. Sige po. Pagbalik mo nakaluto na ako ng almusal mo. Nang maubos ko ang isang basong gatas, nagpaalam na akong lalabas. Sa bakuran lang naman ako. Ilang minuto pa lang ako nagpapaaraw nang maramdaman ko na naman na parang merong nagmamasid sa akin. Nang igala ko ang paningin ko, wala naman ako nakita na nakatingin sa akin. May ilang mga tao, pero abala naman sila sa mga kanya-kanya nilang gawain. Kung ano-ano na naman ang pumapasok sa isip ko. Ang mabuti pa, pumasok na lang ako sa loob ng bahay. Kapag ganito ang nararamdaman ko, nakakawalang ganang lumabas. Hindi na rin ako nagtagal sa labas. Pumasok na rin ako agad. Ilang sandali pa dumating na rin si Ellie at ang kanyang ama. Nang magtawag na para kumain, umayaw ako at nagkulong na lang sa kwarto. Hindi kasi ako kumakain ng tuyo at pritong talong. Baka naman magkasakit na ang nobya mo kung hindi siya laging kakain. Ganyan ba talaga siya kaselan kahit nung nasa Maynila pa kayo? Hindi naman po. Ewan ko po ba, bakit sumobra naman ang kaartehan niya ngayon? Binili ko na nga siya ng mga gusto niyang pagkain pero hindi naman niya yung kinain. Gaano niyo ba kakilalang isa't isa bago kayo nagsama sa iisang bubong? Mga 3 buwan pa lang kami magkarelasyon nun, bago ko siya nabuntis. Hindi niyo pa nga gaanong kakilala ang isa't isa. Sa tingin ko, yan na talaga ang ugali ng nobya mo. Hindi dahil sa paglilihi. Kahit na, kailangan pa rin nating ibigay ang mga pangangailangan niya. Sana naman matuto siya makisama sa atin. Ginagawa na nga natin lahat para sa kanya. Pagsasabihan ko na lang po siya. Hindi ko rin po kasi gustong inaasal niya. Pagsabihan mo lang, iho, wag mong aawayin, ha?
Baka mapasama sa kanya kung sasama ang loob. Opo, Nay. Hindi ba niya sinasabi na gusto niya nang bumalik sa Maynila? Hindi naman po. Tsaka wala naman kaming babalikan doon. Naisip ko na kung ganyan rin lang naman na parang kinikilala niyo pa ang isa't isa, mabuti pa siguro na wag na muna kayong magpakasal. Plano pa lang naman po ang sa amin eh. Hindi pa kami sigurado. Siya nga pala. Papupuntahin ko dito ang kumadrona para matingnan siya. Sige po, sasabihin ko sa kanya mamaya para makapaghanda siya. Nagbabasa ako ng magazine nang pumasok si Ellie. Tiningnan ko lang siya bago ibinalik ang tingin sa binabasa ko. Umupo naman siya sa dulong bahagi ng higaan. Hindi ka ba kakain? Ayoko. Pumunta ng talipapa si inay. Bibilang ka ng pagkain. Hindi na lang sana siya nag-abala. Ayaw mo pala makaabala. Dapat kumakain ka. Sa ayoko ng pagkain na niluluto ng nanay mo eh. Sa susunod, ikaw na lang ang magluto ng kakainin mo. Kung pwede nga lang sana, kaya lang laging masama ang pakiramdam ko. Dahilan mo na lang yata yan eh. Anong dahilan? Kung pwede nga lang makipagpalit sa'yo para maintindihan mo para hindi mo rin ako pinagdududahan na umaarte lang. O siya, tama na nga. Baka mauwi na naman sa mainit na pagtatalong pag-uusap natin. Nananahimik kasi ako dito sa loob ng kwarto, papasok ka. Kwarto ko rin to. Kaya may karapatan akong pumasok kung kailan ko gusto. Oo na! Baka sa susunod sabihin mo ng bahay niyo to at wala akong karapatan. Ang dami mo na agad sinabi. Oo nga pala, darating dito yung kumadrona. Gusto kang patignan ng nanay. Sa doktor lang ako magpapatingin at hindi sa kumadrona. Sa doktor ka naman talaga nagpapacheck up eh. Gusto lang sigurong makatiyak ni inay na nasa maayos kayong lagay ng anak natin. Ayoko nga sabi, wag mo na ipilit ang gusto nyo. Eh di wag, ikaw na nga ang pinagmamalasakitan eh. Nang hindi ako mapilit ni Ellie, lumabas na siya ng kwarto. Bumigat naman ang pakiramdam ko at naiyak na lang ako. Hindi ko na alam ang nararamdaman. Hindi na rin ako sigurado kung dahil pa to sa pagbubuntis ko. Nang mga sumunod na araw, hindi kami nagkikibuan ni Ellie. Para bang may pader sa pagitan namin. May palagay ako na nagkakagalitan dalawa. Bakit mo naman nasabi yan? Hindi kasi sila nag-uusap eh. Madalas sa kwarto lang kumakain si Yvonne. Para di malamig ang pakikitungo ng anak natin sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko kasi makita sa nobya niya ang ulirang asawa. Mula nung dumating sila rito, hindi man lang nagpakitang gilas sa atin. Hindi man lang niya inaasikaso si Ellie. Nakikita ko naman yon, pero unawain na lang natin dahil nga buntis. Tsaka sila naman ang magsasama eh. Kaya labas na tayo ron. Mabuti na lang hindi ko pa nababanggit ang tungkol sa kasalang bayan. Kung may plano kasi sila, mabuti nang doon na lang para wala na silang gastos. Huwag na tayong makialam pa sa plano nila. Kung ganyan ang nagkakalabuan sila, mabuti pa ngang manahimik na lang tayo. Ay, oo nga pala. Wala sana akong balak sabihin sa iyo eh. Kaya lang, baka malaman mo rin sa iba. Tungkol ba saan yan? May gumagala na aswang dito sa lugar natin. Ha? Sino naman kaya ang aswang? May pinag-iinalaan kami ni Parang Quintin, pero wala kaming ebidensya na siya nga ang aswang. Sino naman ang pinag-ihinalaan nyo? Si Caridad. Bakit naman si Caridad? Kilala na natin siya mula pa noon ah. Di ba nga muntik na natin siyang kunin na ninang nun kay Ellie? Kaya nga lang umalis sila mag-anak dito sa atin. Sa tingin ni Parang Quintin, baka yun din ang dahilan kung bakit umalis sila noon. Ayaw nilang malaman ng mga taong lihim nila. Ano bang basihan ng kumpari mo para paghinalaan niya yung tao? Kababalik nga lang nung tao rito eh. Pag-iisipan na niya ng masama. Dati daw kasi, muntik nang mabiktima ang pamangkin niyang buntis. Mabuti na lang daw nagising ang asawa nun.
Doon nga nila nakita na nasa ibabaw ng bintana ang napakalaking itim na aso. Nataga daw niya yun at nakatakas. Nung sundan daw niya yung patak ng dugo, papunta daw yun sa bahay ni na Caridad. Dinalaw din daw niya ito at ang sabi ng asawa may sakit. Ilang araw daw noon, umalis na yung mag-asawa sa lugar natin. Mula din noon, wala nang napabalitang aswang sa atin. Baka naman nagkamali lang nun si paring Quintin. Sana nga, pero mabuti na rin yung nag-iingat. Meron pa namang buntis dito sa bahay. Maglalagay na lang ako ng mga pangontra at magsusunog ako ng goma na may mga pinatuyong dahon ng dayap. Ilang araw nang laging nagsusunog ng goma si Nanay Rosalia tuwing sasapit ang hapon. Hindi ko alam kung sadyang tinatapat pa niya sa may bintana namin. Nang hindi na ako nakatiis, sinabi ko na yun kay Ellie. Nagsabi naman si inay para daw mawala ang mga lamok. Hindi man lang ako tinanong kung ayos lang ba sa akin. Hirap na nga akong huminga dahil sa usok eh. Isara mo na lang ang mga bintana para hindi pumasok ang usok. Naaamoy ko pa rin kasi. Tapos gusto pa ng inay mo na magsuot ako ng bestidang itim sa gabi? Ano, nagluluksa lang? Ang gusto pa niya, wag na akong lumabas sa hapon at kung ano-ano pang bawal gawin. Sumunod ka na lang para din sa kabutihan mo ang ginagawa nila eh. Ganyan din si inay sa mga hipag ko dati. Wala namang nawala sa kanila nung sumunod sila. Ganyan talaga mga matatanda, maraming pamahiin. Sa totoo lang, nasasakal na ako sa bahay na to. Kung yan ang tingin mo, mabuti pa siguro bumalik ka na lang sa pamilya mo. Yan ba ang naiisip mong solusyon, ha? Lahat na lang kasi nirereklamo mo. Nakakapagod ka nang intindihin eh. Ikaw kasi, imbis na mag-isip ng ibang solusyon, ang naisip mo agad ang umuwi dito sa inyo. Hindi mo man lang inisip ang magiging sitwasyon ko. Sana nung sinabi ko sa iyo ang plano ko, tumutol ka na. Sana hindi tayo umuwi dito kung ayaw mo naman pala. Kung hindi ka na makakatagal dito, umuwi ka na sa inyo. Ngayon pa ba, ha? Sa tingin mo ganun lang kadali na tatanggapin nila ako? Kesa naman sa araw-araw ka na lang nagre-reklamo. Nakakahiya na sa mga magulang ko. Sige, kapag nakapanganak ako, babalik na ako sa amin. Iiwan ko sa iyo ang anak natin. Itong pagbubuntis ko lang naman ang hindi nila gusto eh. Dahil tingin nila sisirain itong kinabukasan ko. Kung alam ko lang na ganito ang buhay na ibibigay mo, sana sinunod ko na lang sanang payo nila na ipalaglag na lang ang batang to. Sabi ko na nga ba, meron ka rin tinatagong sama ng ugali. Wala kang pinagkaiba sa kuya mo. Kaya nga ako nagkakaganito dahil na rin sa'yo. Mabuti pa nga, ngayon pala maghiwalay na tayo. Wala na akong pakialam sa'yo. Para akong nauupos na kandila nang maiwan akong mag-isa. Sobrang sikip ng dibdib ko dahil sa sama ng loob. Bigla ring sumakit ang puson ko. Pinigilan ko lang na mapasigaw at humingi ng tulong sa mga kasama ko sa bahay. Ayokong isipin na naman ni Ellie na nag-iinarte lang ako. Nang umayos na ang pakiramdam ko, nahiga na lang ako at pinilit matulog. Bakit mo ba inaaway si Yvonne, ha? Nakakapikon na kasi na eh. Wala na akong magandang narinig sa kanya. Sana pinagpasensyahan mo na lang. Alam mong buntis eh. Kung alam ko lang na ganyan pala ugali niya, hindi ko na sana siya inuwi rito sa atin. Paano kayo magpapakasal niyan kung sa malita problema paghihiwalay agad ang nasa isip ninyo? Mabuti nga hindi kami nagpakasal agad nun. Ngayon ko palang nakikilala ang ugali niya. Mabuti pa pareho muna kayong magpalamig. Tsaka na lang kayo mag-usap kapag hindi na kayo galit. Pasensya na kayo, Nay. Pati tuloy kayo nadadamay sa problema namin. Naiintindihan ko naman kayo. Mas matindi pa nga ang naging pag-aaway namin noon ng tatay mo eh. Ultimo asin pinag-aawayan namin. Pero dahil mahal namin ng isa't isa, nalagpasan namin ang lahat ng problemang dumarating sa amin. Mahal ko naman po si Yvonne. Hindi ko lang talaga matagalan ang ugali niya ngayon. Pagod na nga ako sa trabaho. Gusto pa yata niya siyang asikasuhin ko. Hintayin mo na makapanganak ang nobya mo. Kung ganun pa rin ang ugali niya at hindi mo na talaga matagalan, mag-usap kayo alang-alang sa anak ninyo. Maghiwalay kayo ng maayos. Sisikapin ko pa rin po maisalba ang pagsasama namin.
Nang mga sumunod na araw, lalo ako naging bugnutin. Konting ingay, nagagalit ako. Katulad na lang ng araw na yun. Ako lang ang mag-isa sa bahay. Nagpaalam na aalis ang mga biyenan ko at bago daw dumilim, uuwi rin. Nagising ako dahil sa pagtama ng matigas na bagay sa mismong bintana. Agad akong lumabas para sitahin ang may gawa nun. Isang dalagitang nakita kong nasa labas. Ikaw bang bumato sa bintana namin? Ano? Sumagot ka. Iha, apo ko si Leila. Meron siyang kapansanan. May problema ba? Yang apo nyo, binato ang bintana ko. Nagising tuloy ako. Imposible yata yan. Magkasama kami ng apo ko. Sandali lang naman akong bumili sa tindahan. Siya lang po ang naabutan ko dito sa labas. Walang ibang tao dito. Kanina may mga batang nandito. Baka silang may gawa nun. Hoy bata, sinong bumato sa bintana ko? Sumagot ka kasi para maliwanagan tayo. Gaya ng sabi ko kanina, may kapansanan ng apo ko, hindi siya nakapagsasalita. Naku, palusot pa. Sa susunod po, bantayan niyo ang apo niyo, perwisyo eh. Huwag mo naman sanang sabihin na perwisyo ang apo ko. Kahit kailan wala siyang inaabalang tao. Anong tawag niyo sa ginawa niya? Wala sigurong saysay na makipagtalo sa'yo. Hindi ka naman tumatanggap ng paliwanag. Parang ako pang ipinalalabas mong mali ah. Ako na ang humihingi ng pasensya sa iyo. Dapat lang no? Lalong uminit ang ulo ko nang parang ako pa ang pinalalabas na masama ng matandang babae. Naglalakad na silang maglola palayo nang dumating naman si Ellie. Lumingon pa sa amin na matandang babae bago nagpatuloy sa paglalakad. Sino ang mga yun? Yung batang kasama nung matanda, binato lang naman ang bintana. Ha? Nabasag ba? Hindi naman, kaya lang nagising ako eh. Tapos tinatanggi pa nila na sila ang may gawa. Ibig sabihin, hindi mo naman talaga nakita? Wala namang gagawa nun kundi yung batang yon. Paglabas ko, siya yung nandito. Kahit na, hindi mo sila dapat pinagbintangan. Maraming makukulit na bata dito. Baka sila may gawa. Wala ngang bata akong nakita dito maliban sa kanya. Sana naman hindi nagalit yung matandang babae. Sino kaya sila? Ibig sabihin hindi sila taga rito? Ngayon ko lang sila nakita eh. Mabuti pa pumasok na tayo sa loob ng bahay. Nung gabi nagising ako dahil sa maalinsangan na panahon. Pakiramdam ko rin tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Nang sulyapan ko si Ellie, mahimbing siyang natutulog. At bahagya pang ang humihilik. Dahan-dahan akong bumangon para hindi siya magising. Nang nasa kusina na ako, hindi pa man ako nakakainom ng tubig, bigla na lang kumirot ang puson ko. Sa sobrang sakit na pasigaw na ako. Ah, Iha! Ano nangyayari sa'yo? Kumikirot po ang puson ko. Halika, aalalayan kita sa pag-upo. Bakit gising ka pa ng ganitong oras, ha? Nauuhaw po kasi ako kaya ako bumangon eh. Ano nangyayari dito? Mabuti nagising ka, anak. Sumasakit ang puso ni Yvonne. Ha? Huwag mo sabihin mga anak ka na. Hindi pa. Bantayan mo muna ang nobya mo. Pakalmahin mo ang loob niya. Lalabas lang ako ng bahay. Ano po ang gagawin niyo sa labas? Hindi po ba umuwi kagabi ang itay? Nagbilin siya na hindi makakauwi eh. May kailangan lang daw siyang gawin. Kanina pa kasi ko hindi mapakali eh. Palagay ko yun ang nagpagising kay Yvonne. Mabilis nang lumabas ng bahay si Nanay Rosalia. Bit-bit ang parang latigo. Narinig pa namin ng malakas at sunod-sunod na murang pinakawalan niya. Hindi na rin gaanong masakit ang tiyan ko. Naninigas na lang. Sinong minumura ng inay mo? Hindi ko rin alam eh. Dapat hindi na lang lumabas ng bahay ang inay mo, baka mapano siya. Ayos ka na ba? Oo, puntahan mo na ang inay mo. Sige, dito ka lang ha. Sinundan ko pa ng tingin ang paglabas ni Ellie sa bahay. Napahawak naman ako sa tiyan ko nang bigla itong humilap. Samantala naabutan ni Ellie ang ina na nakatingin sa may madilim na bahagi.
Nang sundan niya ng tingin ang tinitingnan nito, kulang na lang mabuwal siya sa pagkakatayo. May naaninag kasi siya na 2 bilog na kulay pula. Nay, ano po yan? Bakit ka lumabas? Nag-aalala po kasi ako sa inyo eh. Anong klaseng hayop po ba yan? Hindi yan pangkaraniwang hayop lang. Mabuti pa pumasok na tayo sa loob. Umalis ka na, halimaw! Dadaan ka muna sa ilalim ng bangkay ko bago mo malapitan si Yvonne. Umangil pa ng malakas ang nilalang. Nang matamaan ng liwanag ng buwan, naaninag ni Ellie ang anyo. Lalo siyang nilokoban ng matinding takot nang makita ang kabuuan nun. Pagkatapos silang titigan nun, kumaripas na yun ng takbo. Isang aswang po ba yun, Nay? Oo, iho. Kaya dapat natin ingatan ang nobya mo. Totoo pala talaga mga aswang. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Bahagya pa akong nagulat nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang mag-ina. Agad na lumapit sa akin si Nanay Rosalia at hinawakan ng tiyan ko. Kumusta ang pakiramdam mo, iha? Ayos na po, medyo kinakabahan na lang po. Ellie, mabuti pa samahan mo na si Yvonne sa kwarto nyo. Magpahinga na kayo. Sige po, Nay. Si Nanay Rosalia na natiling nasa sala lang. Alam niya kasing babalik ang aswang para subukan muli akong aswangin. Nasilip pa niya sa maliit na siwang ang malaking aso na paikot-ikot sa may bakuran. Umalis lamang yun na magliliwanag na. Tulog pa ba si Yvonne, ha? Opo, Nay. Bakit po ang aga niyong gumising? Samantalang napuyat din kayo kagabi. Kahit anong puyat ko maaga pa rin akong nagigising. Nay, yung nilalang kagabi na... Binanggit mo ba kay Yvonne? Hindi po. Baka kasi lalo siya matakot. Wag na lang muna nating banggitin sa kanya, ha? Alam niyo ba kung sino ang aswang na yun? Hindi ko rin alam, iho. Dahil ngayon lang naman may lumitaw ulit na aswang dito sa atin Siguradong babalik ulit dito yun. Anong gagawin natin? Huwag ka matakot. Marami kaming alam na pangontra ng itay mo laban sa aswang. Hindi siya makakalapit kay Yvonne. Ay, salamat, Nay. Mabuti na lang nandiyan kayo. O sige na, mag-almusal ka na. Papasok ka pa sa trabaho mo Sumunod naman si Ellie sa kanyang ina. Sinilip pa niya ako sa kwarto bago umalis. Ilang sandali lang dumating na rin si Tatay Pancho. Agad na ikinuwento ni Nanay Rosalia sa asawa ang naganap nung nagdaang gabi. Kumusta naman si Yvonne at ang sanggol na dinadala niya? Ayos naman na. Hanggang ngayon nga ay tulog pa rin. Napuyat kasi kagabi. Si Caridad nga talaga ang aswang. Hindi pa naman tayo nakakasiguro sa bagay na yan. Mahirap ang bintang, no? Mula lang naman bumalik siya, saka muling nagpakita ang aswang. Tama si Paring Quintin. Aswang si Caridad. Ingatan na lang natin na mag-ina. Hanggat narito tayo hindi magagawang lumapit ng aswang na yon. Kukuha ko ngayon ng libon ng kawayan. Ilalagay ko yon sa silong ng bahay natin. Magsusunog din ako ng gulong na may pinatuyong balat ng dayap mamaya. Nung hapon naamoy kong nagsunog na naman ng goma si Nanay Rosalia. Sumasakit tuloy ang ilong ko at hindi maipinta ang muka. Ilang sandali pa patakbo kong nagtungo sa lababo. At lahat ng kinain ko ng araw na yun inilabas ko. Pagkatapos hinang-hina akong naupo na lang sa isang tabi. Pasensya ka na, iha ha. Inumin mo muna tong tubig. Salamat po. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Medyo okay na po. Para saan po bang pagsusunog nyo ng goma? Hindi ko alam kung maniniwala ka pero pantaboy kasi yun sa aswang Po? Aswang? Huwag naman po sana kayong manakot. Totoo ang sinasabi ko, iha. Kagabi lang muntik ka ng aswangin. Hindi ko po alam kung bakit nyo sinasabi yan pero hindi po kasi magandang biro.
Alam ko na mahirap paniwalaan. Lalo't sa syudad ka lumaki kung saan moderno ang pamumuhay. Pero totoo ang lahat ng nilalang na akala mo katang-isip lang ng ibang tao. Mali nga yatang sumama ako kay Ellie dito. Huwag ka matakot. Hindi ka magagalaw ng nilalang na yon. Pangako yan. Naniniwala naman po ako na hindi niyo ako pababayaan. Hindi ko lang po talaga maiwasan na matakot pa rin. Basta sumunod ka lang sa mga bilid ko, ha? Katulad ng pagsusuot ng itim na bestida sa gabi. Itabi mo rin sa iyong higaan nitong lana. Opo, susundin ko po lahat ng sinasabi niyo. Dahil sa ipinagtapat ni Nanay Rosalia kahit sa bakuran, takot na akong lumabas kung wala rin lang naman kasama. Hindi na rin ako nagrereklamo tuwing nagsisiga sila sa hapon at pumapasok ang usok sa loob ng bahay. Kaya ko na rin tiisin ang amoy. Basta para sa aming kaligtasan ng magiging anak ko. Isang hapon habang nasa tapat ako ng bintana, may isang matandang babae ang naglalakad papunta sa bakuran. Naalala kong siya ang lola nung batang pinagalitan ko. Nagulat pa ako nang lapitan siya ni Nanay Rosalia, nakasalukuyang nasa labas ng bahay. Caridad, ikaw nga talaga! Kumusta ka na? Bakit ngayon ka lang bumalik dito sa atin, ha? Ayos lang, Rosalia. Ganoon yata talaga kapag matanda na. Gugustuhin pa rin bumalik sa lugar na pinagmulan. Sinong babaeng yun sa may bintana? Siya si Yvonne, ang kinakasama ng anak kong si Ellie. Kilala mo naman siguro ang bunso namin ni Pancho. Alam ko na buntis siya. Pakisabi sa kanya na mag-iingat siya. Maselan pa naman siyang magbuntis. Oo, maselan nga talaga. Sa amoy at sa pagkain. Hirap nga kami nahanapan siya ng kakainin eh. Siya nga pala, kasama mo ba si Erning? Matagal nang patay ang asawa ko, Rosalia. Ganun ba? Pasensya na ha. Hindi ko alam eh. Kahit kasi nakabalik ka na rito, hindi ka naman masyadong naglalabas sa inyo. Kaya hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyo nung umalis kayo rito. Kami na lang ng apo kong magkasama ngayon sa buhay. Meron siyang kapansanan kaya labis akong nag-aalala sa kanya oras na mawala ako. Nasa na mga magulang ng apo mo ha? Matagal nang naulila ang apo ko sa mga magulang niya. Wala rin akong kamag-anak na pwedeng pag-iwanan sa kanya kung sakali. Ang hirap naman ng sitwasyon mo, Caridad. Sana naman humaba pa ang buhay mo. Yun ang pinagdarasal ko lagi. Ang humaba pa ang buhay ko hanggat matutong mamuhay ng mag-isa ang apo ko. Ilan taon na ba ang apo mo? 12 anyos pa lang siya. Napakabata pa pala niya. Minsan dalhin mo dito para makilala ko naman. Naging magkaibigan naman tayo noon bago kayo umalis rito. Hanggang ngayon kaibigan pa rin naman ang turing ko sa'yo. Salamat, Rosalia, at hindi pa rin pala nagbago ang turing mo sa akin. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nagpakita sa'yo. Nahihiya kasi ako dahil hindi man lang ako nakapagpaalam sa'yo noon. Wala yon. Alam ko naman na may malalim kang dahilan kung bakit bigla kayong umalis noon Sana balang araw masabi mo sa akin. Sa ibang pagkakataon ay sasabihin ko sa'yo. Papaano? Kailangan ko nang umuwi. Hinihintay na kasi ako ng apo ko. Lagi naman ako nandito sa bahay Kahit anong oras pwede kang pumunta. Tumingin pa sa akin ng matandang babae bago tumalikod. Hindi na malayo ni Nanay Rosalia na nakalapit na ako sa tabi niya. Inay, sino pong matandang yon? Nandiyan ka pala. Para ka namang may sapusa. Hindi ko naramdaman ang mga hakbang mo. Siya si Caridad. Taga rito talaga sila ng pamilya niya. Pero bigla silang umalis na walang nakakaalam sa totoong dahilan nila. Nahihiya po ako sa ginawa ko sa kanilang maglola. Ha? Kilala mo ba silang maglola? Kasi po, napagalitan ko yung apo niya. Pinagbintangan ko po na bumato sa bintana ng kwarto namin. Mainit lang po ang ulo ko noon kaya nakapagsalita ko ng hindi maganda. Kilala ko si Caridad.
Hindi naman yun mapagtanim ng galit sa kapwa niya. Kapag nagkita kayo, humingi ka na lang sa kanya ng paumanhin, ha? Opo, gagawin ko po yan. Sana makita ko pa silang maglola. Halika na sa loob ng bahay. Yvonne, bakit parang natulala ka na riyan? Baka po kasi guni-guni ko lang. Ilang beses ko po kasi itong nararamdaman kapag nandito ako sa labas ng bahay. Anong ibig mo sabihin? Iyon po bang pakiramdam na merong nagmamasid sa akin? Nasaan ang botelya ng lana na ibinigay ko sa'yo? Nandito po sa bulsa ng duster ko. Ha? Bakit po kumukulo? Sabi na nga ba kapag ganyang kumukulo, ibig sabihin nasa paligid lang ang aswang. Minamasdan ka niya kahit maliwanag pa. Ano pong gagawin natin? Huwag ka matakot. Hanggat hawak mo yan, hindi siya makakalapit sa'yo. Halika na sa loob ng bahay. Araw-araw na lang ako nakakaramdam ng takot. Hindi ko tuloy maiwasang mag-alala na baka maapektuhan ng dinadala ko. Mabuti na lang laging nasa tabi ko si Nanay Rosalia. Lagi niyang pinalalakas ang loob ko. Hindi ko tuloy maiwasang makonsensya dahil lihim ako nagalit sa kanya dati. Iwasan mo na lang ang babaeng yun. Huwag mong hayaan na makalapit siya kay Ibon. Naging kaibigan natin si Caridad. Hindi naman tama na ipagtabuyan ko yung tao. Noon pa yun, nang hindi pa natin alam na aswang siya. Ewan ko, Pancho. Parang ang hirap paniwalaan na si Caridad ang aswang Hihintayin mo pa ba na mapahamak si Ibon o tayong lahat bago ka maniwala na aswang siya? Wala naman kasi kung naramdaman na kakaiba habang kausap ko siya kanina. Labis na kalungkutan ang nababasa ko sa kanyang mga mata. Tanging apo na lang kasi ang kanyang kasama sa buhay. Tapos may kapansanan pa ang bata. Wala na tayong pakialam sa buhay niya. Ang kaligtasan ninyo ang tanging mahalaga sa akin. Pasensya ka na, Pancho. Hanggat wala kang ebidensyang maipakita na si Caridad nga ang aswang, hindi ko siya maaaring iwasan. Bakit ba ang tigas ng ulo mo, ha? Mahirap lang kasing tanggapin ang itinuring kong kaibigan na isa palang aswang. Hindi pa ba sapat ang testimonya ni Paring Quintin? Maaaring nagkamali lang siya noon. Hindi naman niya nakita mismo na nagpalit ng anyo nun si Caridad bilang aswang. Muntik na ngang mabiktima ang pamangkin niya. Basta. Hindi ako basta maniniwala. Ay sige, ako mismo ang huhuli sa aswang na yon oras na bumalik siya rito. Dahil sa kakatuwang pangyayari, nagkabati na rin kami ni Ellie. Muling bumalik ang tamis ng pagmamahalan namin. Hindi na rin ako maarte sa pagkain. Parang tapos na ang paglilihi ko. Wala rin kaming kamalay-malay na may binabalak ang kanyang mga magulang kung sakaling babalik ang aswang sa bahay. Wala ka bang napapansin na kakaibang kilo sa mga magulang mo? Wala naman. Normal lang naman ang ginagawa nila. Ilang gabi na kasi sila na parang hindi natutulog Huwag mong sabihin na binabantayan mo sila. Nagising lang kasi ako ng alanganing oras nung gabi. Tapos, maririnig ko nag-uusap sila sa sala. Sa tingin ko inaabangan nila ang aswang. Hindi kasi yung titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya sa'yo. Masyado na talagang perwisyo ang aswang na yon. Paano kung makapasok siya dito sa loob ng bahay? Malabo yun sa dami ng nakapaligid na pangontra sa buong bahay. Hindi rin siya sasantuhin ng mga magulang ko. Natatakot pa din ako. Huwag ka na matakot. Maliban sa mga magulang ko, nandito ako para protektahan ka. Kaya matulog ka na mahimbing. Babantayan kita. Salamat ha. Salamat kasi nagkaayos na tayo. Dahil sa matinding antok, maaga akong nakatulog. Ilang sandali lang ganun din si Ellie habang nakayakap sa akin. Samantala nagising naman sina Nanay Rosalia at Tatay Pancho dahil sa mga kaluskos sa labas ng bahay. Nang sulyapan nila ang botelya ng lanang nakapatong sa lamesita, kulang na lang umawas ang langis nun dahil sa pagkulo. Nandito siya. Humanda sa akin ang aswang na yan. Isang malaking pagkakamali ang pagpunta niya rito. Sasamahan na kita.
Dito ka na lang. Bantayan mo na hindi siya makapasok. Mag-iingat ka. Oh, hindi siya sasantuhin ng buntot pagi ko. Nang makalabas ang asawa, mabilis ding isinara ni Nanay Rosalia ang pinto. Mula sa maliit na siwang, sinilip niya ang magaganap. Ang kabiyak at malaking asong namumula ang mga mata kasalukuyan nagpapambuno. Napapasigaw pa siya tuwing napapailalim si Tatay Pancho. Nabitiwan pa na matandang lalaki ang buntot pagi. Mabuti na lang merong itak na nakasukbit sa bewang nito. Nang makakuha ng buwelo, agad niyang tinaga ang aswang. Malakas yung umangil at umungol bago tumakbo palayo. Pancho! Natalo mo ang aswang! Buhay pa siya. Hindi ko siya napuruhan. Ang sugat na natamo niya ang magiging tanda para malaman natin kung sino ba talaga ang aswang. Tama ka. Malakas ang kutob ko na si Caridad ang aswang. Huwag ka munang magsalita ng tapos. Hindi alam ng mag-asawa na nagising kami ni Ellie dahil sa ingay. Nasaksihan nga namin ang pakikipagtunggali ng kanyang ama sa aswang. Kinabukasan maagang umalis ang mga magulang niya. Hindi naman sinabi kung saan sila pupunta. Pero may kutob kami na pupuntahan nila ang bahay ng hinihinala nilang aswang. Pagdating sa maliit na kubo ni Aling Caridad, tila'y naasahan na nito ang pagdating ng mag-asawa. Bumukas kasi ang pinto at iniluwano ng matandang babae. Natutuwa ako na dinalaw ninyo akong mag-asawa. Paano nakakatayo ka ngayon? Wala bang masakit sa'yo? Hindi kita maintindihan, Pancho. Sabi ko na sa'yo mali ka ng akala. Wala ka bang kahit anong sugat? Imposibleng maghilom agad yun. Pinahirang ko ng katas ng kalamansi ang talim ng itak ko. Naiintindihan ko na pinaghihinalaan nyo ako na aswang. Siguro may pumunta sa inyo kagabi. Hindi ba? Muntik mo nang mabiktima noon ang asawa ni Parang Quintin. Ngayon naman, gusto mong biktimahin ang nobya ng anak namin. Wala akong alam sa ipinagbibintang mo sa akin. Hindi ako aswang. Sinungaling! Ipakita mo ang sugat mo! Nang hindi pa rin tumitinag si Aling Caridad, lumapit na si Tatay Pancho at hinawakan siya sa braso. Pero wala siyang nakitang sugat o maliit na galos man lang. Naniniwala ka na siguro na hindi ako ang aswang na hinahanap nyo. Pasensya ka na, Caridad, ha? Masyado kasing naniniwala si Pancho sa kumpari namin Kung gusto mong malaman kung sino ang aswang, bakit hindi mo puntahan si Quintin? Huwag mong sabihin na... Puntahan mo na lang. Sandaling natigilan si Tatay Pancho bago mabilis na tumalikod. Naiwan naman si Nanay Rosalia na naguguluhan pa rin. Inanyayahan muna siya ni Aling Caridad na pumasok sa loob ng kubo. Tama bang inisip ko na kaya ka umalis nun Dahil natatakot kang may makaalam na isa kang mambabarang? Oo, tinakot ako noon ni Quintin at ng asawa niya. Alang-alang sa pamilya ko, lumayo na lang kami. Hindi ko lang akalain na balang araw babalik pa ulit ako dito. Si Quintin ba ang aswang? Hindi siya kundi ang asawa niyang si Lucia. Mahal na mahal niya ang asawa, kaya hindi nakapagtataka na pagtakpan niya. Diyos ko po, sino mag-aakala na kung sino pa yung mabait at nagkakawang gawa siya pa palang may malagim na sekreto? Noon pa man, ganoon na ang ginagawa niya. Kaya kung meron man magbubuko sa kanya, lalabas lang na naninira. Pero kung silang maglalabas ng sikreto ko noon, tiyak na marami ang maniniwala agad. Pasensya ka na, Caridad, ha? Hindi ka namin natulungan nun ni Pancho. Matagal na rin naman ang pangyayaring yon. Alam ko na ayaw nilang mag-asawa ang pagbabalik ko. Pero hindi na ako natatakot sa kanila. Sa pagkakataong ito, nasa tabi mo lang ako. Salamat, Rosalia. Pero ayokong madamay ka. Damay na talaga ako. Gusto ba naman nilang biktimahin ang mamanugangin ko Yan ang pagkakamali ni Quintin at Lucia. Dahil sa ginawa nila, nabuko tuloy sila. Itinuring ko pa naman silang mga kaibigan. Paano? Hindi na rin ako magtatagal, ha?
Dadalaw na lang ako sa ibang araw. Nagtataka ko kung bakit naunang umuwi si Nanay Rosalia sa asawa niya. Samantalang magkasama lang naman silang umalis kanina. Halata rin ang pagkabalisa sa anyo ng matandang babae. Ilang sandali pa dumating na rin si Tatay Pancho. Galit naman ang anyo nito. At napansin ko pa ang nakakuyom nitong kamao. Ano nangyari? Tama nga si Caridad. Hindi na rin naman nagkaila si Quintin dahil nakita ko mismo ang malalim na sugat sa braso ni Lucia. Sila pa talaga ang nagbanta oras na ipakalat ko ang lihim nilang mag-asawa. Hindi nila tayo maaaring takutin. Sinabi ko nga at tinapos ko na rin ang pagiging magkumpare namin ni Quintin. Wala akong mga kaibigang halimaw. Ang walang galang na nga po. Tungkol po ba sa aswang ang pinag-uusapan ninyo? Oo, iha. Nalaman kasi namin na si Lucia pala ang aswang na pumupunta rito. Huwag kang matakot, Iha. Ngayong kilala na natin sila, lalong hindi sila makakalapit sa'yo. Maiiwasan mo na rin siya kapag nagkita kayo sa labas. Malamang po, hindi na ako lumabas ng bahay. Pwede naman, iha. Basta kasama mo ko. Salamat po sa inyo. Akala namin hindi na babalik ang aswang. Dahil ilang araw din itong hindi nagparamdam. Pero nang gabing yun, nabulahaw na naman kami ng mga kaluskos sa labas ng bahay. Nang lumabas si Tatay Pancho at Ellie, hindi na nila yun naabutan. Sa galit ng mag-ama, pinuntahan nila ang bahay ng mag-asawa. Pero mas matindi pala ang ganti na ibabalik sa amin ng mag-asawa. Nagkaroon ako ng malalang sakit na hindi gumaling-galing. Caridad, ikaw pala. Pasensya na kung hindi maganda ang pagbisita mo ngayon. Siya ba ang apo mo? Oo, siya si Leila. Hindi nga lang siya nakakapagsalita pero nakakaintindi siya. Maupo muna kayo dyan at ikukuha ko lang kayo ng maiinom. Huwag ka nang mag-abala. Si Yvonne talaga ang ipinunta ko dito. Ha? Kaya mo ba siyang mapagaling? Hindi lang ako mambabarang. Kaya ko rin makapanggamot. Kulam ang nangyayari sa kanya na mula sa aswang kaya matindi ang pinagdadaanan niyang hirap. Kung hindi natin siya maaagapan, ikamamatay niya ang sumpa ng aswang na yon. Tulungan mo si Yvonne at ang magiging apo namin. Ako na ang bahala sa kanya. Ibabalik ko rin ang sumpa kay Lucia. Napatingin ako sa matandang babae na pumasok sa kwarto namin. Naalala ko na siya ang lola nung batang pinagbintangan ko noon. Panay din ang tulo ng mga luha ko dahil sa sama ng pakiramdam. Hindi ko mailarawan ang sakit na nararamdaman ko. Ilang araw na akong hindi nakakakilos, na para bang naparalisa na ang buong katawan ko. Huwag kang mag-alala. Gagamutin kita. Naalala ko na po kung sino kayo. Pasensya na po kayo ng apo nyo Hindi ko sinasadya na makapagsalita ng hindi maganda. Kalimutan mo na ang pangyayaring yon. Hindi kami marunong magtanim ng galit sa kapwa namin. Pakiusap po, iligtas niyo ang baby ko. Magpakatatag ka, alang-alang sa kanya kung gusto mo siyang mailigtas. Opo. Bahagyang hinilot ni Aling Caridad ang sentido at ulo ko. Hinawakan din niya ang maumbok kong tiyan. Bigla ko naramdaman ang paggalaw ng sanggol sa sinapupunan ko na ilang araw ko ring hindi maramdaman. Pumipintig pa ang puso ng anak mo. Tuso din talaga si Lucia. Dahil hindi niya makuha ang anak mo, binigyan ka na lang niya ng karamdaman. Ay, salamat naman. Ilang araw na rin ako nag-aalala dahil sabi ni Yvonne hindi nga daw gumagalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ligtas na ang apo mo. Ibabalik ko na lang kay Lucia ang ginawa niya. Isang matinding barang ang gagawin ko sa kanya. Nang araw na yun napagaling ako ni Aling Caridad. Para lang ako nagdahilan. Labis ang pasasalamat ko sa pangalawang buhay na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Nang sumunod na araw, nabalitaan namin na nagkasakit na maluba ang mag-asawang Quintin at Lucia. Makalipas ang ilang araw, nabalitaan na lang din namin na sabay silang pumanaw. Sabi ng mga saksi,
Lumabas daw ang napakaraming insekto sa kabaong ng mag-asawa. Doon nila nakumpirma na binarang nga sila. Noon pa alam na natin na yun ang mangyayari sa kanila. Ang dahilan ng pagbabalik ni Caridad para makaganti sa mag-asawa. Umalis na nga kasi ang pamilya ni Caridad dito. Nagawa pang paslangin ni Lucia ang anak at manugang ni Caridad. Maaga tuloy na ulila ang apo niyang si Leila. Hindi na siguro nakilala pa ni Lucia ang anak ni Caridad dahil ang gusto lang niya ang sanggol sa sinapupunan nito. Ganon na nga. Kanino kaya pinasa ni Lucia ang perlas na itim? Wala naman silang anak ni Quintin eh. Pero siguradong meron siyang pinasahan. Kailangan nating maging handa kapag may lumabas na naman na bagong aswang sa lugar natin. Mula nang bumalik sa dati ang katahimikan sa lugar, naging malapit na rin sa amin si Leila. Madalas din na dumalaw sa amin si Aling Caridad para kumustahin ang pagbubuntis ko. Lumipas ang ilang buwan nang anak ako ng malusog na sanggol na lalaki. Itinakda na rin ang pagpapakasal namin ni Ellie. Sa kaibuturan ng puso ko, maasa ko na sana balang araw matanggap na kami ng pamilya ko. Nagpapasalamat din ako sa pangalawang pamilya na tumanggap sa akin. Wakas,